our beloved Boss Mike Cervera. Kung inyo pong napapansin mga kababayan, sa mga oras na ito ay laganap na ho ang pagpo-post at pagpapaanyaya na magpunta raw po sa September 21, 2025 sa Luneta at magsuot daw po mga kababayan ng kulay itim na maskara at magdala daw po ng molly-tube. Nako mga kababayan, wag kayong pupunta. Ano po? Ha? Yan po'y mga walang yan tao. Opo, nako, sigurado. Oo, kayo'y mapapahamak dyan. Ha? Ang dami ho ngayon na mga bayarang mga influencer. Ano po? Yung mga bayarang influencer, mga kababayan, nagkalat ngayon yung mga post nila. Opo, na mga kababayan, pumunta raw sa Luneta, magsuot ng maskarang kulay itim at magdala ng molly-tube. Nako, mga kababayan ko. Oo, viral ho yan sapagkat yung mga malalaking influencer po, yung mga nagpo-post sa kanilang Facebook account, ano po, yung mga milyon-milyon ng followers, yan yung makikita nyo ng mga nagpo-post mga kababayan. Ano? Mga DDS lang yon. Hindi, Lilito Nini, late ka na. Ano, molly-tube. Oo, Teresita Tan. Abay, parang meron po silang gagawing pang-blackmail kay Pangulo. O gusto nilang ipa-blackmail si Pangulo. Sabi ko naman sa inyo mga kababayan ko, oo, sino kaya ang ulo? Kilalang kilala nyo. Sino ang may mga balak? Sino ang pasimuno? Kilalang kilala nyo. Naku, mga kababayan ko. Basta malaki tiyan nito. Mga kababayan. Basta malaki tiyan, mga kababayan ko. Yan, sa panaginip ko'y, siya mismo yung pasimuno nito. Kaya mga kababayan, nako, wag kayong sasama, wag kayong dadalo. Nako, Diyos ko po, mga kababayan, ayoko kayong mapahamak sapagkat para bang gusto nilang magpakita ng dahas. Ano po, biruin nyo sa panawagan magdala ng molly-tube. Ano yun? Gagayahin ba nila yung nangyari doon sa Nepal at saka Indonesia? Nako, mga kababayan, Oo, magpapasabog sila doon. Talagang manggugulo. Nako. Oo, hanapin po ninyo mga kababayan. Etong mga bobot, mga tanga na mga bayarang mga influencer na malalaki, ang mga followers, milyon-milyon. Yan yung mga nagpo-post ngayon. Halatadong mga kababayan na talagang inorganisa na maigi. Takutin ng taong bayan. Nako, grabe, mga kababayan ko, hindi ho ako nagbibiro, mga kababayan. Gusto ko lang po talagang rekta na. Wala nang paligoy-ligoy pa. Yung pong aking sinasabi, mga kababayan, pansinin nyo sa social media, mga kababayan. Oo, pansinin nyo ho, Yung pong tulad ng mga may toyo sa utak, ganon, ano. At saka yung mga gago, yung mga ganon. Yung mga ganong klase, mga kababayan, ang mga nagpapakalat at naghihikayat at marami pang iba, mga kababayan. Ano? Yan po. Oo. Ulitin ko lang, organisado yan. Malaki ang inuubos ngayong kwarta. Siguro nakaw niya lang yung pera, kaya okay lang magbayad ng mga malalaking influencers. Ano? Para ho sa kanyang iniisip na katarantaduhan. Mga kababayan ko, hay, nako talaga naman kapag pera ang nanawagan. Ibang klase. Wala nang pakialam yung mga walang yan. Ano po? Mga kababayan, ano? Yan, bago natin to umpisan itong talagang tatalakayin natin, mga kababayan ko, mag-like muna kayo. Opo, para naman umabot-abot tayo kay Takeru Miyamoto. Ayaw na mag-live ni Takeru. Kota na daw. Baka magsisi sila sa At nasa airport po kami ngayon. Nag-aantay po kami ng aming boarding. Opo, yan, may naririnig ho kayo. Ano nyo na lang, huwag nyo nang pansinin. Pero eto, bigyan nyo ho ng pansin. Sa mga kababayan natin, sa inyo pong lahat ng mga nanonood, hanapin nyo po sa Facebook, mga kababayan, yung panawagan nila sa Luneta na magdala ng molly-tube at magdala daw
mga kababayan, ng maskara para daw po, mga kababayan, sa pagpunta nila, yun ang costume nila. Mga kababayan, para bang tila may tinatakot. Malamang ho, mga kababayan, bina-blackmail nila. Oo, bina-blackmail nila si Pangulo. Kasi balita ko, matatanggal na ito. Ha? Wala. Kay Arnold Lopez. Si Mima, masyado tong pabebe. Naka-live po ako, mga kababayan, ha? Pauwi na kayo, ingat. Opo. Teresita Tan, ikaw naman, salita. Para may silbi ka, putang. Ang pangit ng camera mo. Hindi nga yan nga lang laptop lang. Sige, ano masasabi mo sa panawagan nila? Na people power? Hindi naman people power yun Yung EDSA? Yung may mga itim-itim, magdala daw ng molotov, gano'n, di ba? Uy, madaming bayad doon. Ano ka ba, mga influencer? Hindi nga nila alam mo. Uy, guys, huwag kayo maniwala doon. Madaming bayad doon. Mga influencer na Mga influencer. Siyempre, pera-pera din yan. Ang iba naman doon, pupunta kasi wala din makain. Wala pang chicha. Pagkatapos kumain, alis. Ganun lang yun. Nako. Kayo, kung gusto nyo pumunta para makikain, tara, tikman natin ang lasa ng EDSA. Hindi nga, hindi naman EDSA, sa Luneta. Ay, Luneta. Sa Luneta. Tapos i-vlog ninyo. Vlog ninyo. Takina, gato pala kasarap yung pagkain nila doon. Kung masarap. Pero kung hindi, wag na. So yan, mga tingnan nyo, kababayan. kahit nandito ako sa ibang bansa, dala-dala ko yung Pilipinas. Dapat sa China ko to ginawa. Pag ano ninyo, mga kababayan, paghahanda na ni PBBM. Opo, napaghandaan na po yan. At nakausap ko na rin po yung mga pulis pangkalawakan at mga sundalo sa Himpapawid. Mga kababayan, kanina habang kami papunta ng airport, talagang nakahanda na rin po sila. Sapagkat ho, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ang mga Duterte irrelevant na. Matagal ko na sinasabi, madalas kong pinaparamdam sa inyo to. Ewan ko kung hindi nyo pa nagigets, ano? Pero wala muna akong babanggitin pangalan. Basta malaki ang tiyan niya. Di ba? Oo, papatalsikin. Malapit na. Magpantay kayo. So alam nyo na yung ibig ko sabihin, ha? Malapit na. Oo, mga kababayan ko, ibang klase ho yung nangyayari ngayon. Sana umulan na. Nagrarally. Zombie na ba mga DDS? Wala na nga. So yan, mga kababayan ko. Wala namang martial na mangyayari. May lang nila yun. Malay natin. Di ba? Hindi natin pwedeng i-underestimate yung pwedeng mangyari sa September 21 kasi talagang limpak-limpak na salapi po ang pinakawalan nila para magbayad ng mga influencer, para mag-inganyo, maghila, mag-attack ng kanilang mga supporters, ng kanilang followers. Sana makaranas din akong bayaran. Baka pumunta ako doon. Pupunta ako, magsisigaw ako doon. Nako. So alam nyo na po ba? Ano ba? Nako. Ayan na, mga kababayan ko. Binibigay ko lang ho sa inyo yung clue kung sino-sino tong mga ito. Ito ho yung mga nandito sa topic natin. So umpisa na natin, mga kababayan, itong limpak-limpak na suhol, mga kababayan ko, dala-dala. Nakuhanan ni Ping Lacson ng video, ng ebidensya, ng resibo. Grabe, no? Kakapal ng mga mukha. Isa hong taga DPWH, nang pumupunta, contractor pala, ang pumupunta sa opisina mismo ng mga senador. Grabe, kakapal ng mga pagmumuka. Alam nyo na siguro kung sino, Alam nyo na. Nako, mga kababayan ko. Pagklase na talaga. Antitindi, garapalan. Yung sinasabi nilang garapalan, totoo. Totoong garapalan na ho, mga kababayan, ang ginagawa ng mga walang yung mga magnanakaw sa gobyerno. Opo, pero lagi nyo pong tatandaan, ang lagi ko rin sinasabi, mga kababayan, bago ko lang puntahan, papaalala ko lang. Hindi lang ako nagsasabi na si Pangulo ay isang mabuting tao, hindi korap, totoo. Opo, hindi korap na tao si Pangulo. Mga kababayan, maniwala kayo. Sa bait niyan, grabe, sa sobrang pagmamahal sa bayan. Ito, pakinggan nyo ho ito. Para bago natin puntahan yung mga itong pasabog ni Ping Lacson, na ibubulgar na ho yung pong video ng isang contractor na naghahatid ng sandamakmak na pera na panuhol. Naku, grabe. Ito muna, para kay Pangulo. Pasok. First couple, no? Una muna si President. Remember, I don't know them from,
I knew them as senator siya, governor, etc. But very distant, no? And therefore, I knew only about them because of what I read in the papers. I got to know the president close hand because of the cabinet meeting and because we had many conversations before he designated me as his national security advisor. You know, for your listeners, Malu, please, wag niyo pong minosin si President. The President reads and reads a lot. In one cabinet meeting, he was talking about blockchain technology. Correct. And I look around the room, parang ilang piraso lang kami nakakaintindi ng sinasabi niya. Ito mga kababayan, ito ho'y pagpapatunay ng isang dating ayaw sa Marcos na ngayon ay nakaharap ang isang President Bongbong Marcos na biglang nagbago yung pananaw niya. Kaya nga mga kababayan ko, sabi ko sa inyo hintayin nyo munang makaharap nyo si Manong Bongbong para sabihin yung masamang tao siya. No, hindi nyo masasabi yan. Katulad ni Clarita Carlos, mga kababayan. Panoorin nyo. No, ako nga, ang tagal-tagal ko maluna kung ano-anong binabasa ko dahil hindi ko siya naiintindihan. Correct. So, ang presidente po natin, binimenos nyo sa dahil... Ibig sabihin ng minimenos, binabash nyo, winawalang yan nyo, binababoy nyo, mga ninyo. Yan, mga kababayan ko, ibig sabihin nun. Sinasabi nyo, wala siyang natapos. Hindi po. The President reads, no? Believe ako talaga sa energy ng President. Minsan, 4 na oras yung cabinet namin. Actually, kami kain ng merienda, etc. President hindi kumakain, no? Kita nyo, mga kababayan, no? Ang Pangulo, hindi kumakain, matapos lang yung trabaho. Si Sara Duterte, mga kababayan, abay, grabe. Pati mukha nun, binubusog, Pero si Pangulo, kailangan tapusin muna yung kanyang meeting sa kanyang gabinete bago pa siya makakain. Samantalang itong mga ka-meeting, kumakain na yung presidente, hindi pa. Di ba? Si Chris Ul. Mga kababayan. Nandito sila Jake, sila nandito. Yun, mga kababayan ko, nawala tuloy ako. Si Pangulo, mga kababayan ko, yung trabaho, dedikado. Hindi ho, tulad ni Sara, kita nyo, gumastos na naman ng milyon-milyon yung kanyang opisina para ho, mga kababayan, sa pamamasyal niya. Pero, eto, ganito kabuti ang Pangulo, galing na mismo kay Clarita Carlos. Actually, kami kain ng merienda, etc. President hindi kumakain, no? Grabe, no? Parang payat-payat na nga niya, parang nakasampay sa kanya yung kanyang, yung polo jack niya, no? And what else I discovered? Malumanay siya magsalita, di ba? He's a very decent person, no? He's a very decent person. And, siya ay very decent person. Putik na yan, mga kababayan. Hangang-hanga. Itong si Clarita Carlos, mga kababayan, meron akong minsan after the cabinet meeting, I approach him. Ang sarap niyang kausapin, hindi ko pa nga siya nagalit sa cabinet na kung ako, meron na akong rason para magalit, alam mo naman yung aking Hindi talaga gagalitin si Pangulo, cool na cool loking-loki lang Alam niyo yun, yung mahinahon, hindi niya inuuna yung emosyon, kundi nag-iisip lagi kung ano makakabuti, mga kababayan ko. Di ba? Bago magsalita, nag-iisip muna, hindi yung bira lang ng bira tulad ng iba. Di mo ba, mga kababayan? Nako, eto na, si Clarita Carlos, nagpatotoo na. Very impatient. But the President is a very decent person. Sana po, let's help him now succeed, no? Tulungan po natin mag-succeed ng presidente natin. Huwag na lang kayong puro batikos. Ayun, huwag kayong puro batikos, mga ina nyo, batikos kayo ng batikos, mga ina nyo. Mga DDS nandun sa taas. Ayan mga kababayan, pinapaalala ko lang na ang Pangulo, abay sobrang bait talaga, mga kababayan ko. Sige. Ito ang panawagan ko. Doon siya gumagawa ng plano sa nagsuot ng mga itim na maskara sa September 21 sa Luneta. Ito lang masasabi ko sa iyo. Hindi mo tumata ko The end is near for you. The end is near. The end is near for you. You know who you are. Malaki chan. You know who you are
Ninong tuloy. Sorry. You know who you are. Tigil mo na yan, ano? Itigil mo na yan, hindi ka magtatagumpay. Oo. Tigil nyo na yan, hindi kayo magtatagumpay, maniwala kayo. Oo. So yan, mga kababayan ko. At eto na nga, puntahan na natin mga kababayan. Ito pong ating, pasabog ni Lacson. Opo, ha? Ayan ha, pinaalala ko na ho sa inyo. Marami hong nagsasabi talaga at sumusuporta kay Pangulo. Ito na, yung mga tao na talaga naman nagbibigay ng kanilang mga karanasan kay Pangulo. Tulad ni Lacson, kita niyo naman, talagang nasa likod siya ni Pangulo. Yan po ang kailangan natin ngayon yung suporta ni Pangulo sa panawagan niya at pagbubunyag niya ng mga katiwalian sa gobyerno. Si Pangulong Bongbong Marcos ho ang gumawa't nagsulong. Di ba? Nagtutulak na bunyag lahat ang mga magnanakaw sa gobyerno, kahit kamag-anak, kahit congressman, kahit senador, kahit sino ka pa, kahit kapamilya, kahit pinsan pa. Putang ina. Yun po yun, mga kababayan, Our beloved Boss Mike, Boss Mike.